Ito ang pinakamurang Snapdragon 8 Gen 3 phone ngayong 2025. At ito lang naman ang iQOO Neo 10. May presyong 22,000 plus pesos lang. Di hamak na mas mura unlike sa Red Magic 9S Pro, OnePlus 13R 5G, and Xiaomi 14 Ultra na may presyong 30,000 to 50,000 pesos. Pero ang tanong, sulit nga ba talaga? Okay ba siyang bilhin? Para ba sa'yo? Dapat ka na ba mag-upgrade? At iba pang mga tanong na sasagutin natin sa video na to. Kaya kung interesado kayo, tara at pag-usapan natin. Anyway, skip na natin mga kapare ko yung unboxing at magsimula na agad tayo sa build and design. At ito na nga, ang ating iQOO Neo 10. So pagdating sa design nito mga kapare ko, yung pinili nating variant is yung combination ng gray and also netong orange part. And to be honest, nagustuhan ko yung colorway niya dito. Naalala ko dito yung design ng ating Jollibee variant before, nung Neo 9, kung naalala ninyo yun. At dito mga kapare ko, as you can see, it's almost the same pero magkaiba lang ng color pattern. Pagdating dito sa back part, ito ay frosted matte finish pero yun nga lang, papagpasmado yung kamay mo, nagkukolek pa rin to kapare ko ng fingerprint. Pero kung hindi naman siya masyadong mahalata kahit hawak-hawakan mo yung likod. And speaking of hinahawakan, maganda rin yung grip feeling dito mga kapare ko. Medyo slightly curved na kasi yung likod neto, kaya mapapansin natin na saktong-sakto lang siya sa mga palad ng kamay natin. Mapa normal, maliit or malaki yung palad mo or yung kamay mo, walang problema, saktong-sakto lang. Pagdating naman sa build quality neto, meron na tayong glass front, aluminum frame, and also glass back. Yun nga lang, wala tayong official IP rating and also official protection pagdating sa kanyang glass dahil wala pa tayong nakukuhang information kay iQOO doon sa website nila. Pero sa tingin ko, if hindi Corning Gorilla Glass protection yung ginamit sa display na ito, ibang type. And pagdating naman sa IP rating, sa tingin ko kahit IP54, meron to. Pagdating naman sa frame size kapare ko ng phone na to, usually napaka-common lang na nakalagay. Sa top part, makikita natin dito yung ating IR blaster at saka isang microphone. And then dito naman sa right side, makikita natin dito yung ating volume control and also yung ating power button. Sa bottom side naman, makikita natin dito yung ating SIM card tray, isang microphone again. Nandito na rin yung ating charging port na USB Type-C 2.0 at isang stereo speaker. And then dito naman sa left side ay napakalinis at walang nakalagay dyan. Kaya pala, naka-dual speaker pa rin tayo dito mga pare ko kahit isa lang yung nakita natin na main. Dahil yung second speaker natin is itong nasa may mouthpiece banda. At pagdating sa kanyang audio quality is almost the same ng merong dual stereo speaker. Malakas and naiintindihan naman yung audio kaya wala na rin tayo problema at iaangal pa sa part na to. Nga pala, dahil maraming mga nagsasabi sa akin na may problema daw yung mobile data na ito sa 5G, naghanap ako ng area kung saan merong 5G at tinesting ko siya. And usually, gumana po siya mga kapare ko By the way, dito SIM card yung ginamit ko dyan at nasa area ako na merong 5G. And as you can see, malakas yung sagap niya. Doon kasi sa area ko, doon sa Taytay, 4G lang doon kaya minsan hindi ko mapakita sa inyo kapag nagre-review ako ng mga China ROM. Pero dito, confirm natin. Anyway, move na tayo sa port niyan at ngayon naman pag-usapan natin yung isa pang bentahe ng phone na to, which is yung kanyang display. Meron na kasi itong 6.78 inch, 144Hz, 80 LTPO AMOLED display na naka 1.5K resolution display. Meron na nga rin pala itong HDR10 support at 1800 nits global brightness and also 4500 nits peak of brightness for HDR. And usually tinesting ko kapare ko sa outdoor tong phone na to at okay naman yung naging resulta ko. Nagamit ko siya no, nagtik ako ng mga photos at kahit medyo tirik yung araw nun, kitang-kita pa rin yung kanyang display at hindi ako nahirapan mag-focus sa mismong camera doon sa mga subject or doon sa mga flowers na gusto kong i-take. Kaya pagdating dito, pwede siyang gamitin in outdoor. Pagdating naman sa 1.5K resolution display nito, usually may option tayo na i-activate to or gamitin na lang yung default 1080p resolution display. Dahil alam naman natin na kapag inactivate natin yung 1.5K resolution all the way, talagang kakahain yan kapare ko ng battery. At kagaya lagi ng sinasuggest ko para sa mga phone na merong higit pa sa 1080p resolution display, i-activate nyo lang po yan kapag manonood kayo ng movie or kaya naglalaro kayo para ma-maximize nyo kapare ko yung mismong display. Kasi kung magbabrowse-browse ka lang sa social media or kaya TikTok, hindi mo masyadong mapapansin yan. Pagdating nga pala sa 144Hz na ito, tinesting ko pa rin at hanggang ngayon hindi pa rin siya nagre-reflect sa mismong display. Pero nalaman ko kapare ko na yung 144Hz pala nito is reflectable lang sa mga games na supported ang 144Hz. Ibig sabihin, gagana lang kapare ko yung 144Hz sa mga game na meron ng 144Hz support. So talagang hindi natin siya makikita or hindi natin magagamit yung 144Hz niya sa actual display or sa main display lang kapare ko. Meaning, hindi siya bug. Nasabi ko lang naman na para tong bug before dahil sa regular AMOLED display, nangyayari yun. Yung ginamit kasi na panel dito is 80 LTPO AMOLED. Kaya mapapansin niyo kapare ko, dyan sa refresh rate meter natin, na kapag hindi na ako nag-apply ng action or tinouch kapare ko yung screen, bumababa sa 1Hz yung ating mismong refresh rate. And also take note kapare ko na hindi regular LTPO AMOLED yung ginamit dito. Ito na yung latest LTPO which is the 80 LTPO kaya mas responsive yung pagsaswitch niya ng refresh rate kapag hindi
hindi na natin ginagamit. Kung natry nyo nang gumamit ng mga LTP o AMOLED display before, natatagalan sila mag-switch sa 1 Hz. So kinakailangan pa nila magantay siguro ng 3 seconds para mag-apply, pero dito wala pang 1 second gumagana na agad kapare ko yung pagsa-search niya ng refresh rate, which is I like dahil mas magiging energy efficient kapare ko yung display natin. Meron na nga rin pala tayo dito mga display enhancement feature na tinatawag ni iCO na Enhanced Display Effects. So dito mga kapare ko meron tayong dalawa lang, visual enhancement at saka MEMC. So sa visual enhancement, good news, nandito na po ang Netflix and YouTube. So ibig sabihin, supported na niya at pwede na natin gamitin doon. Pero pagdating sa MEMC, tanging isang application pa lang, which is Chime App, yung pwede. So hindi natin to magagamit sa ibang application, which is sad ng konti. But para sa akin, okay na ako dito dahil yung visual enhancement meron na sa Netflix, and nga pala, meron na po tayong Widevine L1 sa Netflix. Yun nga lang, wala ting HDR10 na support dito. So I think kinakailangan pa ng konting hilot ni iCO kay Netflix para dito. Sa tingin ko lang naman. Anyway, dahil nasa energy efficient topic na tayo, pag-usapan natin kapare ko yung battery ng device na to. Usually, ginamitan na to ng bagong silicon carbon anode battery. Yun na lang yung tawag natin, huwag na silicon carbon, ganun lang din naman, lithium ion pa rin yan, na merong 6,100 mAh of battery capacity. At meron na rin tong supercharged na 120 watts fast charging capability, na kung saan pwede nating i-charge itong device na to from dead to 100 sa loob lang ng below 1 hour. At yung pinaka good news dito for gamer out there ay meron na po itong by-fast charging. At accessible siya kapare ko sa gaming features ng device natin. I-activate nyo lang yung sidebar game panel natin dito, and then makikita natin sa pinakababa yung ating bypass charging. At nakakatawa na meron na si iCO na bypass charging, pero si Poco wala pa rin. Anyway, kidding aside mga kapare ko, pagdating sa kunatness kapare ko ng battery ng phone na to ay talagang makunat. As in, ginawa ko to ng mga testing. Una, sinalang ko to sa PC Mark battery test. At ito yung nakuha nating result. 17 hours yung nakuha nating SOT dito. By the way, itong alam pala yung mapapakita ko sa inyong data dahil nag-crash yung app nung patapos na yung mismong battery test natin dahil na-interrupt daw yung program. Pero chinek ko na lang sa kanyang background usage and assurance, 17 hours po yan. At based naman sa manual test natin, from 100 to 3%, ay nakakuha po tayo dito ng 21 hours of usage. Assurance, kitang-kita nyo dyan. Ang kuna talaga ng battery na to based sa mga testing na ginawa ko. Pero ang pinaka magpapatunay talaga nito is yung gagawin nating extreme gaming test dito. Kaya kung excited kayo doon, abang-abangan ninyo dahil i-upload ko rin next week. Ngayon naman, dahil nasa gaming side na tayo, ay pag-usapan na natin mga kapare ko yung gaming capability ng device na to. Again, yung ginamit na chipset dito mga kapare ko ay isang flagship chipset, which is the Snapdragon 8 Gen 3. Meron rin to ng latest LPDDR5X RAM with UFS 4.1 storage version. At nakakuha tayo dito ng 2,000,022 benchmark score. At tinesting din natin to sa Wildlife Extreme Stress Test at nakakuha tayo dito ng best loop score na 5,000 plus and 3,000 plus lower loop score. At nakakuha tayo dito ng 73% stability. At pagdating naman sa max temperature na nakuha natin, nakakuha tayo ng 52 degrees Celsius. Hindi na yung surprising dahil mataas ang tolerance ng mga Snapdragon chipset pagdating sa thermal throttling. Kaya masasagad talaga natin tong chip na to dito. Mamaya, mas pag-uusapan natin yan sa gaming test. Pero bago yun, pag-usapan natin yung extra chip na meron pa itong mga kapare ko, which is yung tinatawag na self-development chip Q2. So ito mga kapare ko, yung nag-handle ng mga gaming features, kagaya na lang ng monster mode, frame rate interpolation, game visual enhancement, touch accuracy, at kung ano-ano pa. At lahat ng mga features na tinutukoy ko mga kapare ko, ay accessible na yan dito sa ating game booster. Ang wala nga lang dyan is yung ating game interpolation dahil lalabas lang yan sa mga application or mga games na supported na yung ating frame rate interpolation. So as of now, mga China game or China release game pa lang yung supported ng game interpolation feature at wala pa sa mga game na madalas nating nilalaro. Kaya hindi pa rin natin ito magagamit. At dito sa game interpolation feature yung tinutukoy ko mga kapare ko ay na 144Hz natin. Meron na kasi mga game na supported yung higher than 120Hz refresh rate, kaya pwede ning 144Hz, meaning makakakuha din tayo ng 144 FPS. So ngayon, hindi natin ito magagamit dahil nga wala tayong game interpolation feature, kaya malaking dagok yun. Anyway, ngayon naman mga kapare ko, pag-usapan na natin yung kanyang gaming capability. So yung una nating laruin dito is itong Genshin Impact. Dating gawi, sinetup ko sa highest graphical preset settings and then sinetup ko sa 60 FPS. So pagdating dito mga pare ko, napaka-smooth na naging gameplay natin. Nakakuha tayo dito ng max FPS na 61 to 62. And then yung pinaka naging maintaining FPS natin dito is 57 to 60. May mga part kasi na stable siya kapag napapalaban, pero kapag nagsasabay-sabay yung mga monster and also yung combo mo doon sa heroes mo, nagkakaroon siya ng pagbaba ng frame rate to 57 and also 56. Yung pinakamababa na nakita ko dito is 55 pero panandalian lang. Way more unstable talaga siya sa 60 FPS at ang nangyayari lang naman yung pagbaba niya kapag nagte-teleport tayo ng mapa at saka
nga kagaya na sinasabi ko pag medyo marami ng monster at saka kung nasa ibang part ka na talaga ng mapa na medyo natatagalan ng i-render. Pero bukod doon, wala tayong naging problema kapare ko dito sa Genshin Impact. Smooth siya all the way. Max FPS is 60. Stable FPS naman natin is 57 to 60, which is nice. Syempre, hindi pwedeng mawala. Naglaro din ako dito ng mga MOBA games at una ko nilaro dito is Mobile Legends. Sad to say mga kapare ko, wala pa tayo ditong ultra settings dahil naka-high frame rate settings ang tayo dito and ultra graphics. At pagdating sa naging gameplay natin dito, wala tayong magiging problema dahil permanent 60 FPS kapare ko yung nakuha natin dito. As in, napako siya kapare ko sa 60 FPS kahit nung nagre-review ko ng footage, hindi ko siya nakitang bumaba ng 59 and also 58. As in, permanent 60. Basta ang endpoint, sinisiw lang ng phone na to ang MLBB. Yung next naman is HOK. And then dito, max out settings lang ulit. Max frame rate settings, ultra resolution, and then yung ating graphics quality is nakaset sa 5. And then naka-on din yung ating water reflection at kung ano-ano pa, sinagad ko talaga. At pagdating dito, wala din tayo naging problema. Yung FPS na nakuha natin dito, nag-maintain din sa 120 FPS pero yung pinaka naging average natin dito is 118 dahil may mga pagkakataon na bumababa siya kapare ko or nagsasalitan siya sa 118 to 120 kapag mayroong mga clash at kung ano-ano pa. Pero yan lang naman yun at wala tayong naging problema. Usually, makukonsider natin yan na maintaining 120. Kaya pagdating dito, wala din tayong naging problema. Next ko namang nilaro dyan is itong Wild Rift. 120 FPS setup, high graphic settings, and then naka-medium resolution. At pagdating dito, wala din tayong naging problema. Same lang din ang performance sa HOK. Solid 120 FPS yung nakuha natin dito. Pero may mga pagbaba siya ng 118 and also 119. It depends na lang sa nangyayari. For example, Clash, yan, bumababa siya. But the rest, wala na naging problema. Maintaining niya is 118 to 120. And then yung max FPS niya is 120 FPS. At yun lang siya all the way. Which is nice. Kaya pagdating dito, sinisiw niya lang din itong Wild Rift. Syempre, hindi pwedeng mawala yung CODM gaming test natin. And then dito mga kapare ko, ito yung setup natin sa kanya. So bali dito, sinetup natin siya sa medium graphics and ultra FPS. By the way, explain ko nga lang pala yung ultra FPS part. Marami kasi mga nagsasabi na i-turn on ko raw yung frame rate adjustment at lalabas na yung 140 to 144 FPS. Usually, ito talaga yung pinakakatotohanan dyan. Pag nakita nyo yung ultra, i-click nyo lang yung question mark na part mga kapare ko, makikita natin dito yung pinakasagad na FPS na kaya niyang ibigay sa MP and also Battle Royale. As you can see, 144 FPS yung pinakasagad na kaya niyang ibigay sa MP. However, hindi natin yan nakuha dito dahil nga walang game interpolation. And then sa Battle Royale naman, nakakuha tayo dito ng 90 FPS. Nga pala, inon ko na dito yung frame rate adjustment at sinagad ko na rin yung frame rate sa 140. Yan kasi yung pinakasagad. At walang nangyari mga kapare ko. 120 pa rin tayo dito sa MP. By the way, thanks nga pala kay kapare ko William para sa pag-notice or pagpapaalam nung part na to dito. Kaya ngayon, mas naiintindihan natin. By the way, pagdating sa gyroscope na to, wala tayong problema. Ginamitan na to ng hardware gyroscope kaya talagang accurate yan, sabay na sabay, which is nice. Nga pala, nagustuhan ko gamitin dito yung 4D vibration sa VR and marirecommend ko na gamitin nyo rin. Kasi sometimes kapag meron tayong kalaban na sniper then binaril tayo, hindi natin alam kung some part or for example, kagaya ko ng newbie, hindi ko agad na-distinguish. Pero kapag gamit-gamit ko yung 4D vibration, nalalaman ko kung sa likod ba o sa harap dahil dun nagbabibrate mismo kapare ko yung mismong phone natin, which is nice dahil helpful siya para sa akin. Anyway, pagdating naman sa thermal neto, after ng 35 minutes sa paglalaro sa Genshin Impact, nakakuha tayo dito ng 42 to 43 degree Celsius. Which is pasado pa yan kapare ko dahil yung consider pa natin na normal temperature ng phone natin is 43 degree Celsius. So kapag umangat na doon na natin mo consider na medyo mainit yung device. Pero pagdating naman sa mga MOBA games, okay naman yung nakuha nating thermal dito. Okay yung naging temperature natin, malamig-lamig pa, tanging Wild Rift lang talaga yung pumalo ng 40 degree Celsius. Nga pala, tanghali ko sinagawa yung mismong gaming test natin at yung temperature ng kwarto is nasa 32 degree Celsius. And then pagdating naman sa CODM, after ng magkasunod na paglalaro ng MP and BR, umabot na ng almost 35 minutes din, pumalo naman ng 41 degrees Celsius yung nakuha natin dito. And usually, based sa mga temperature na nakuha natin, okay po yung thermal netong iQOO Neo 10. Pero malalaman pa rin natin yan sa ating extreme gaming test, kaya abang-abang kayo dyan. Anyway, muna tayo sa part niyan at pag-usapan natin yung iba pang specification ng phone na to. At unahin natin sa software. So dahil China ROM po to, ginamitan to ng Origin OS at yung version na po nandito is Origin OS 5 at under to ng Android 15. So pagdating sa software experience mga kapare ko, just as usual, alam naman natin na smooth talaga tong Origin OS, magaan siya sa mismong phone, maganda yung mga animation na ginamit nila kaya napaka-snappy ng navigation. Pero syempre dahil nga China ROM, nandun pa rin mga kapare ko yung mga China application. Pero ang maganda dyan, pwede naman natin halos lahat sila i-uninstall. And then meron na rin tayo dito mga useful AI features at saka mga Android 15 features na madalas natin ginagamit kagaya na nga lang ng battery health at kung ano-ano pa.
So the rest, wala tayong problema sa kanyang operating system. Smooth as usual. And syempre, hindi pwedeng mawala ang isa pa sa pinakabentahe din ng mga iQOO phone, which is yung kanilang camera capability. So pagdating sa rear camera nito, binubuo to ng main camera sensor na 50 megapixel na naka Sony IMX921 sensor. Same na sensor yan na ginamit sa iQOO 13. And then partnered na rin to mga kaparakoy ng 8 megapixel ultra wide camera sensor. At pagdating sa photo quality na nakuha natin dito, kanina nyo pa naman nakikita dyan, maganda talaga. As you can see, okay yung kanyang detail na pipreserve niya dito. Maganda rin yung kanyang HDR capability. Contraste yung photo pero hindi siya masyadong ma-dilim unlike dun sa Poco X7 Pro na na-review natin before. Nagustuhan ko rin yung kanyang photo processing pagdating sa exposure dahil na-expose niya kapare ko yung mismong subject na pinicture natin kahit na against the light to or medyo tricky yung lighting. Pinapakita rin dito yung beyond average HDR capability niya kasi napipreserve niya pa rin yung detail sa highlights and also sa shadow part. As you can see, yung highlights natin dito hindi nag-blown out, nandun pa rin. Na-expose niya pa nga yung langit ng blue talaga. Minsan kasi sa ibang camera na na-testing ko dito, hindi siya ganito ka-blue. Usually medyo light blue or sometimes puti. And then yung iba naman minsan nagpipick yung highlights, talagang wash out yung color sa mga highlights part. Pero dito hindi. At ganoon din sa shadow part, wala akong nakitang problema. Kontraste yung photo pero yung kanyang shadow nandoon. Hindi nawawala yung detail sa loob. Hindi lang siya dark, hindi lang siya shadow. May detail siya, which is nagustuhan ko dito. Nagustuhan ko rin dito yung kanilang portrait mode dahil maganda yung kanyang background to subject separation at maganda rin yung pag-apply niya ng bokeh effect. Feels natural. Hindi siya kagaya ng ibang mga phones dyan na natry ko na medyo digital. Dito mga kapare ko, as you can see, natural lang siyang tingnan. At para sa akin, pasado sa akin to. Pagdating naman sa video capability nito, kaya nito mag-shoot ng 8K at 30 FPS pero hindi ko yung ginamit dito. Yung ginamit ko lang is yung kanyang 4K at 60 and also 30 FPS. Usually yung 60 FPS yung pinaka nagustuhan ko dahil mas stable. Medyo eliminated din yung mga wobble effect pero meron pa rin hindi pa rin siya yung total eliminated. Meron pa rin pero konti na lang. Pagdating naman sa 4K at 30 FPS nito, ganun din. Medyo eliminated ng konti or bahagya yung ating wobble effect pero mas visible siya dito unlike sa 4K at 60 FPS. So in overall, kung quality, maganda kasi 4K. Stability, panalo din kahit papano. Pagdating naman sa selfie camera, meron tayo ditong 16 megapixel camera sensor at pagdating dito, okay na yung performance natin. May common enhancement sa kulay ng balat natin pero pagdating sa detail, nandun pa rin pati sa sharpness. Pero napansin ko lang na meron pa rin talagang color tweaking pagdating sa balat natin dahil medyo ini-enhance siya, medyo pinapaputoy ng konti lang naman at medyo pinapapula ng konti para hindi tayo magmukhang patay or hindi tayo magmukhang pale or maputla tingnan sa mismong photo. Yun lang naman yung pinaka napansin ko dito. So pretty mediocre mid-range level camera setup which is nice. No problem naman tayo dito sa part na to. At pagdating naman sa video nito, kaya na ito mag-shoot ng 1080p at 30 fps only at kagaya ng sinabi ko, hindi na to ganun ka-acceptable para sa mga price range na ganito. But yeah, ang tina-target kasi ng mga phones ito ngayon is yung mga gamers out there and alam ko naman, most of the gamers hindi naman need talaga yung mga okay na video capability sa kanilang mga cameras. Ang gusto lang nila makapaglaro. So give it to it. And that's it mga kapare ko. Yan lang lahat yung full review natin about dito sa iQOO Neo 10. At bago tayo magtapos, pag-usapan natin yung presyo at i-share ko na rin sa inyo yung thoughts and also opinion ko sa ginawa kong review sa phone na to. Pagdating nga pala sa presyo nito, just I said 22,000 pesos yung ating SRP dito, 22 plus pagdating sa Lazada and also kay HHH Xiaomi Manila kasi doon ko to nabili. Ilalagay ko dyan sa ibaba yung mga link sa mga trusted shop and also pinagbibilhan ko ng mga China ROM para hindi na kayo malito at hindi na rin kayo maligaw at makapunta sa inyo yung unit na bibili ninyo ng maayos and also safe. Kung usapang gaming and also main camera lang yung need mo at saka battery capability ng isang device, masasabi ko kapare ko na itong iQOO Neo 10 ang isa sa pinaka best choice na pwede nyong pagpilian sa mga phone na available ngayon. Lalo na sa presyo nito na 22,000 pesos. Wala kang makikitang Snapdragon 8 Gen 3 sa price range na to. Usually nasa 24 to 25,000 pesos possible pa. Pero sa 22,000, malabo-labo na po yan. Yung pinaka hindi ko lang nagustuhan sa phone na to, una yung 1080p at 30 fps. Just I said, hindi na yan ganun ka-acceptable. Pangalawa is yung game interpolation feature na hindi pa rin natin magamit. Sayang kasi yung capability ng Q2 chip or ng extra chip nila dahil hindi natin magagamit yung pinaka full capability niya. Dahil nga wala pa mga global game na supported sa feature na to. More on China release or China games lang. So medyo sad ng konti. But bukod sa pagiging China ROM ng device na to and also do sa mga sinabi kong para sa akin bugs or issues, okay na tong phone na to kung ako yung tatanungin ninyo. Kung gaming, wala tayong problema, thermal is good. Antayin nyo nga pala yung gagawin natin na extreme gaming test para magkaroon tayo ng full detail pagdating sa gaming capability nito. Abang-abang kayo dyan. Nga pala kung ayaw ninyo tong iQOO Neo 10, meron na rin tayong ni-review na phones na ka-level ng iQOO Neo 10 and almost same price nila. Pwede nyo panoodin, ilalagay ko po dito. Anyway, yun lang.